Ating pong pag-uusapan yung ating topic, ano? Bakit nga ba sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto yung mensaheng yan? Ano ba ang purpose ni Apostol Pablo para sabihin niya sa mga taga-Corinthians yung 1 Corinthians 13 verse 6? Ano po? When Apostle Paul wrote the 1 Corinthians in particular, ano po, yung book of Corinthians ay meron pong problema ang Corinthian church, no? Sinulat niya po ang 1 Corinthians, ang book ng Corinthians, to settle the issue of Corinthian church, for they are facing divisions, no? At the church creating factions at because of many reasons. Na minsan hindi po maiiwasan sa isang simbahan na minsan, ano, sa pinanggalingan natin, tayo po nanggaling sa ibang simbahan, ano, na mayroong division. Minsan nagkakaroon ng division. Ngunit ano po ba ang dahilan? Bakit nagkakaroon ng division ang isang church, no? So, number one po dyan ay yung leadership, no? Kung matatandaan po natin sa 1 Corinthians 1 verse 12, sabi po doon, no, other members align kung sino po yung specific na leaders na kanilang susundin. Yung iba, sabi nila, kay Apollo, kay Cephas, kay Pablo, o sa ating Panginoon. So, yun po, no, dahil hindi nila tunay na nauunawaan ng pag-ibig ng Diyos, nagkakaroon ng confusion sa kanila. Pangalawa po dyan ay misuse of spiritual gifts. Some members of the Corinthian church, no, particular those who practice spiritual gifts, yung speaking in tongues. Para po sa hindi nakakaalam, ang speaking in tongues, kung naalala nyo po, si Pastor Danny, bago niya ipag-pray si Pastor, nag-speaking in tongues. Yun po ang speaking in tongues, ano? At yung pong mga taga-Corinthians na nag-i-speaking in tongues, akala nila they are more blessed, they are more powerful than those people na hindi nag-i-speaking in tongues. So kaya po, yun din ang isang dahilan kung bakit po sila ay hindi nagkakasundo. Sunod po dyan yung social inequality. Social inequality, ibig sabihin po dyan, no, hindi may iwasan na may mga rich or mayayaman na membro ng simbahan. Ano po? At during their time ay sila po disregarding the poorest member of the church. Yung bang pag sa breaking of the bread, ayaw nila makipagsalamuha doon sa mga mahihirap. No? So nagkakaroon ng faction yung minsan ay nakikita natin ano, sa mga churches, yung mga high profile na member, pag nag-uusap-usap na sila, parang nakakahiyang sumingit. Lalo na kung tayo po ay isang ordinaryong empleyado lang. Ano? Minsan nagkakaroon tayo ng nagda-doubt tayo. So, ganun po yung nangyari, ano? Kaya nagkakaroon po sila ng faction. Ang sunod po dyan yung culture. Other Corinthians believer that they adopt the worldly culture which value their social status. Kumbaga, pag rich ka, parang iba yung trato sa iyo ng simbahan. Na minsan po ay nangyayari pa rin sa ibang churches, no? Pag ikaw ay high profile, alam nila, si ganito, parang may favoritism. Ano? Pero wala po yun dito sa church. Ano? Pero nararanasan po natin yan sa mga iba nating pinanggalingan. Ano? So, it's still happening, ano po, lalong-lalo sa mga major churches. Ano? Katulad na lang sa ating society sa Pilipinas. Ano? Yung mga well-known pastors sa Pilipinas, katulad nila Ed Lapis, nila Villanueva, sila Saging, Bong Saging, Villanueva, o sila yun, no? So, yun sila, no? Kita mo, no? Yung Malacanang sila ang kinuha para mag-pray, no? Hindi sila kumuha sa isang ordinaryong church lang ng pastor, which is pare-parehas naman na ang tingin ng Panginoon sa bawat isa, no? Kasi yun yung trend. Yun po yung trend, ano, sa ating panahon. Kaya po, yun ang naging problema ng Corinthian church. Kaya po sila nahaharap sa divisions. So, Apostle Paul emphasized to them what love really means. No? So, as a common ground for them to unite. At yun po yung ating paksa ngayon. Ano? Yung pong sinabi ko is background lamang kung bakit ba sinabi ni Apostol Pablo yung 1 Corinthians 13 verse 6. So, yung pong mga sinabi ko is reason bakit sila nagkaroon ng division. So, focus po tayo ngayon sa 1 Corinthians 13 verse 6. Kaya po ang ating title, yan, Heavenly Love Aligned
in God's truth. Amen. It is how Apostle Paul defined the true love of Jesus Christ, to correct the mindset of the Corinthians for their false definition of love. This message is not only for the Corinthians, even to us, mga kapatid. No? Because sometimes the believer, they abuse using love to tolerate the sinful behavior. Sasabihin, mahal ko kasi. Ikaw, dahil mahal mo, hinayaan mo mangyari isang bagay o isang gawain na hindi tama sa harapan mo na wala kang ginawa. Kasi mahal mo No? Or, mahal ko kasi yung kaibigan ko na yun. Hindi ako makapag-church ngayon, pastor, kasi sasamahan ko siya. Minsan, yun po yung wrong interpretation natin ng pagmamahal. Kaya po, hindi po masama na tayo ay ipakita natin yung pag-ibig sa ating kapwa. Pero dapat po ito ay align sa truth ng ating Panginoon. Kung ito po ay sasalungat sa nais ng ating Panginoon, huwag mong gawin. Dahil yun po ang tama. Paul is stating to the Corinthians that love finds no joy in any wrongdoing. Instead, Apostle Paul promote truth and unity among the Corinthians because godly love does not ignore sin. Align itself with the truth because only the truth will set us free. Heavenly love is not just about what we love to do. Dapat po ay align ito palagi sa will ng ating Panginoon. Kung ano ang gusto ng Diyos. Hindi lang dahil gusto natin, dahil ito ay nakakabuti sa atin, hindi po dapat. Dapat i-align natin sa ating Panginoon, sa gusto ng ating Panginoon. Love should know how to embrace, how to obey, how to follow. At higit sa lahat po, dapat yung pag-ibig natin alam kung kailan magre-refuse. Amen? Hindi po tayo go lang ng go. Love has moral limitations. The love of Christ is unconditional. But love has its boundary. May hangganan po dapat ang pag-ibig na. Number 1 po dyan, love has moral boundary. 1 Corinthians 13 verse 6, love does not delight in evil but rejoices with the truth. Hindi porke mahal natin, kahit mali susundin natin. Hindi po yun ang tunay na pag-ibig ng Diyos. We should not rejoice in compromising in any wrongdoing, lalo na po kung tayo po'y mananampalataya na. Amen? Dapat sa atin nagmumula ang pagkatama. Dapat sa atin nagmumula tayo ay maging huwaran sa ating mga kasama or lalong-lalo na sa mga unbeliever. Amen? Para makita ang pag-ibig ni Kristo sa buhay natin at maka-encourage tayo ng mga unbeliever. Amen? We are not acting as an accomplice to any wrongful actions done by our loved ones. Ito man ay kapatid natin, pamilya natin, girlfriend natin, boyfriend natin, asawa natin. Kung mali, mali. Amen? Lalo na sa ating mga kaibigan. Instead, we are the bridge to connect the people to Christ. Amen? At ipakita natin yung pag-ibig ni Kristo without compromising. Heavenly love will not enjoy pleasure that dishonor God. Anything that displeases God but only pleases you, hindi po yung love. That is selfishness. Kasi ikaw lang ang mag-glorify, hindi si Lord. Amen? Kasi, katulad ng isang bata, kapag inagawan natin ng bata ng candy, magagalit po yan, sasamahan loob. Ngunit yung nang agaw ng candy mo, pag yun po ay nadapa, ikaw masayang-masaya ka. Dahil sa isip mo, ikaw nakaganti. Minsan po para tayong mga bata, mga kapatid, pag sa tingin mo tayo ay naagrabyado, ay nagre-retaliate tayo. Nawawala yung heavenly love ng ating Panginoon dahil ang gusto mo makaganti ka. Amen? Then sasabihin mo, praise the Lord. How can you praise the Lord kung ganun ang gagawin natin? We cannot praise the Lord. You only satisfy yourself kapag ganun po ang gagawin nating action. Amen? At yun ang nangyari sa mga taga-Korinto. Dahil hindi nila naiintindihan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, kaya po nagkaroon ng division sa kanila. Amen? Na dapat yung neutral ground nila ay yung pag-ibig ni Kristo. Amen? Sapagkat doon sa pag-ibig ng ating Panginoon, we can find peace and unity. Amen. Amen? Kaya, alam mo po, kapag may problema minsan, pag meron tayong Kristo sa puso natin, sa buhay natin, parang ang bilis lang ayusin, Easy lang kasi doon, yun yung common ground natin, Yun yung common ground natin,
Sa ibang mga bansa, may mga common places sila. Yung magkakaaway man sila, pag pumunta sa isang lugar sila, bawal mag-away doon. So, ganun dapat yung love yung ating common ground. No? Para ma-unite yung lahat ng hindi pagkakaintindihan. Amen? Kaya nga po, yun ang ipinaunawa ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Kaya po mga kapatid, if you want peace in your life, if you want peace of mind, then embrace the heavenly love of Christ. Amen? Kaya nga po because only Jesus Christ can give us peace, for He is the Prince of Peace. Amen? Makikita mo, kapag nandun yung pag-ibig ni Kristo, tatawa ka na lang kahit mag-isa ka. Amen? Kaya nga may kapatid tayo rito na palaging nakangiti. No? Kahit punong-puno ng problema, nakangiti siya palagi. Nakaka-bless yung buhay niya, no? Bakit? Kasi nai-enjoy niya yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen. Yung problema hindi niya pinupukusan. Bakit? Alam niya na may magagawa ang Diyos doon sa problema niya. Amen. At truly, pinakikita ng Diyos, inayos niya ang problema niya isa-isa, hanggang sa makita niya, wala na pala akong problema. Lalo siyang umiti, Kaya po, nakaka-amaze ang pag-ibig ng Diyos, Kaya po, dapat makita yun sa buhay natin. Kaya kung may mga distraction man, mga kapatid, sa pagitan natin, sa paligid natin, ay isipin mo natin palagi ang pag-ibig na ating Panginoong Diyos. Ipakita natin sa kanila, huwag tayong paapekto. Amen? Sabi nga ng 1 Corinthians 13 verse 4 and 5, love is patient, love is kind. Love is does not envy, it does not boast, it does not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrong. Kung may nagawa man sa atin ang ating mga kapatid, kung nandun yung pag-ibig ni Lord, madali natin yung magpapatawaran, hindi na tayo sama ng loob ba? Nagtatanim ng sama ng loob. Amen? Kasi kapag nag-retaliate tayo rin ang magsasuffer, mga kapatid. Papangit tayo. Kasi palaging nakakunos yung noo natin kaiisip, no? So, wag tayong mag-retaliate. Wag natin isipin yun, Because God's love disapprove, taking pleasure in other misery. Yung tipong natutuwa ka kapag yung napapahamak yung ibang tao na galit ka, no? So, ayaw ni Lord yung ganon. Heavenly love unites its people to build up a strong church and not to divide it. Yun po ang nais ng Diyos, no? Okay? Love does not rejoice in others' downfall. No? Anything that brings you joy but violates God, hindi po yun love. Hindi yun love. It is deception. Baka nadidisig ka na. Kasi, mag-ingat po tayo sa mga ginagawa natin, yung nagiging masaya tayo. Kasi baka akala natin is nag-e-enjoy tayo sa pag-ibig ni Lord, pero iba na pala. So, be careful po mga kapatid, Para naman kung meron tayong mga kinaiinisan tao, or meron tayong mga kaaway, kung meron man, maintain the spirit of love towards them, even we do not like them. Ang mangibabaw pa rin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Remember that we are the beneficiaries of God's love and God's mercy. No? So, let them feel that love, mga kapatid, to encourage other. Amen? Heavenly love does not enjoy other people failure. Kariban man natin ito sa pag-ibig, kakumpidensya man natin ito sa mga negosyo, o kaagaw natin sa promotion natin. Still, show them the love of Christ. Amen? Let them feel the great love of Christ by showing them our empathy and showing our humility. Check your heart when someone fail. Tingnan natin yung puso natin. Ano ba ang reaksyon natin? Because doon natin masusukat yung puso natin, yung kondisyon ng puso natin. Kung nandun ba talaga yung pag-ibig ni Kristo. Kapag yung galit ka doon sa isang tao, galit ako kay Ate Kat, nadapa si Ate Kat, buti nga. Hindi. Doon, titingnan natin doon. Ano ba yung reaksyon natin? Matutuwa ba tayo or maaawa tayo? Yun po, doon na lalabas yung pag-ibig ni Kristo. Kung nandun ba sa puso natin, Baka dinadaya tayo ng puso natin, Akala natin love of Christ pa yung nararamdaman natin, pero hindi naman natin kayang tingnan yung
yung kinainisan natin, nasisira yung araw natin. So hindi po dapat gano'n, ano? Sabi nga ng Bible love is kind, love do not envy. Ang pag-ibig po ng Diyos handang magparaya, handang magpatawad kung kinakailangan, handang magpakumbaba. Yun po ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Kasi sabi ng salita ng Diyos, love your enemy and pray for them. Amen. So yun po ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoon. Love them if they need your love. And mourn with them in their brokenness. Kasi yan po sinasabi ng Romans 12:15. Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Yun ang tunay na pag-ibig ng Diyos, handang dumamay sa iba. Love never find pleasure in sin. Amen? We don't celebrate sin. We condemn evil things. Even it will benefit us, by harming your enemy. Psalm 97 verse 10. You who love the Lord hate evil. He preserved the soul of his saints. He delivered them out of the hand of the wicked. Our culture more often contradict the truth ng ating Panginoon, and it commonly entertain yung sin. Kung ang pagbabasihan natin yung mundo. Because heavenly love does not follow the ways of the world, but it follows Jesus Christ. Yun po ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Love and sin they never be a friend. Yung sin and love, they'll never be a friend. Hindi pwede na nagsiserve ka kay Lord, tapos the same time, ginagawa mo yung against sa will ng ating Panginoon. You cannot walk, sabi nga, you cannot walk with God if you are still playing with Satan. No? So yun po dapat minsan na baka tayo po ay hindi lang aware. No? Grace does not mean to tolerate sin, but to have compassion to the sinners. Galit ang Diyos, hindi sa'yo, kundi doon sa ginagawa mo. No po? Dahil mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. No? Sabi nga ng mundo, the word says, if you love me, do whatever I say. When we follow the command of the word, we will fall into sin. Ngunit ang sabi po ng salita ng Diyos, if you love me, keep my commandments. Ano ba ang commandments ng ating Panginoon sa atin? Yan po, John 14:15. If you love me, keep my commandments. No? In John 13:34, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Kung wala sa atin ang pag-ibig ng Diyos, hindi natin kayang mahalin yung ibang tao. No? Lalo na, baka ang sarili natin, hindi natin kayang mahalin. Yun ang kulang sa mga taga-Corinthians, kung bakit sila nagkaroon ng problema, kung bakit sila nagkaroon ng division. Dahil hindi nila naiintindihan yung tunay na pag-ibig natin, Panginoon. At pwede rin pong mangyari yan sa atin, mga kapatid. Number 2, love finds joy in truth. John 17 verse 17, sanctify them by your truth. Your word is truth. Love that aligns with truth, it brings healing and freedom sa atin po. Truth is not opinion. It is a God's reality. The truth will set us free and enjoy heavenly love ng ating Panginoon kapag tayo po ay nakalaya kung ano man yung nakagapos sa atin. Yun ang kailangan ng mga taga-Korinto, mga kapatid. For them to heal the broken-hearted, a broken heart, to find peace and forgiveness, for the restoration and unity of the church. At iyon ang ipin-emphasize ni Apostol Pablo para maayos po yung hindi pagkakaunawaan, yung love na dapat mamagitan sa bawat isa. And let us evaluate ourselves, mga kapatid. We might need also healing, no, for us to set free and enjoy the love of Christ. The truth may be hurt, sometimes hurt. Minsan po masakit yung katotohanan, but we will benefit from it kapag tayo po ay nakalaya. Minsan hindi siya madali, ngunit kung ipagkakatiwala natin ito sa ating Panginoon, ang Panginoong Hesus po ang gagawa ng paraan para ito po ay mawala. No? He will restore our broken heart. And Jesus turned our sorrow, our anger into joy. Kapag po ipinagkatiwala natin sa ating Panginoon. What make us happy? Ano ba ang nagbibigay ng kagalakan sa atin, mga kapatid? It is the truth of God or yung ating mga comfort zone. So tayo lang po ang makakasagot ng mga kapatid. Sapagkat mahirap mamuhay sa lies.
tayo po ay magsasuffer doon. Ano? Why you choose to be in chain if we have freedom, no, na ibibigay natin Panginoon? In John 8:32, and you shall know the truth, and the truth you shall be free. Love rejoice in God's Word. Mahalaga po na maunawaan natin ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita lang ng Diyos ang magpapabago sa atin. Wala na pong iba, mga kapatid. No? Psalm 119 verse 162, I rejoice at your word as one of who find great treasure. It is a showing of deep trust in God's word, an expression of love of God promises, and brings us peace and enjoy. Higit pa sa kayamanan ng mundo, ano po, ang kapag na-enjoy natin ang salita ng ating Panginoon, ang pag-ibig ni Kristo, because there is a treasure behind the words of God. Ito po yung peace and contentment. Kapag tayo ay napunta sa apitin, na treasure natin yung salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng peace of mind. Magkakaroon tayo ng contentment. Magiging masaya tayo, may enjoy natin yung pag-ibig ng Diyos. It is to encourage us to develop our joy in reading the Scripture, not an obligation. Hindi yung pagbabasa natin ng Bible is obligation lang. Baka tanungin ako ni Pastor. Hindi. We read the Bible because we love the Lord. Amen? Because love will grow when we cherish, valuing the Scripture more than material things. Amen? Love align joy with truth. In 3 John 1 verse 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Knowing the truth is not just what brings us joy, but when we live align our will to the will of God. Yun po, doon natin mararanasan ang kagalakan. Heavenly love value the righteousness of God over our reputation. Live a life not only bring us joy, but more bring joy to our Lord, sa our family, to our church. No? That is the true heavenly love. Not only bring joy to God, bring us to us, at ganun din po yung bring joy para sa lahat. Number 3, love abides in truth, even it hurt. Minsan talagang masakit kung yung bang katotohanan minsan masakit, ano? Hindi basta-basta. Sabi nga po sa Job 6 verse 25, how painful are honest words, but what do you arguments prove? The truth is hurt. Many people, no? They ignore the truth, even they know it. No? Ayaw nila. Bakit? Dahil nga, ayaw nilang tanggapin yung katotohanan. But Job willing to accept a constructive, truthful advice for his friend, whether it is hurt. Pero instead, yung mga friend niya, kinondemn siya. No? The truth can be uncomfortable, confrontational, and most of the time, it is very costly, yung truth. Because, bakit? Because when we are siding with the truth, you are putting everything in the line of fire. Unang-una, relationship with our family. Minsan hindi nila tayo maintindihan. No? Yung ating mga asawa or girlfriend or sino pa man dyan, mga loved ones natin. Minsan hindi nila tayo maintindihan, lalo na hindi sila believer. Doon nagsisimula yung problema. No? At unti-unti, yung mga kaibigan natin, lalayo sila sa atin. Katulad dati, ako marami akong kaibigan. Nagchat-chat kami, okay. Pero nung Word of God na ang mga mini-message ko sa kanila, wala na. Unti-unti sila, hindi na sila nagre-reply. Dati, bro, malapit na birthday ko. Okay. Kuha ka order ka na ng 10 case na beer, 1 kambing, ako na bahala. Yung mga kaibigan ko sa Pilipinas, papadala ko ng pera. So, ganun po ng ganun, hanggang sa, bro, ganito ulit. Okay, praise God. Mahal ka ni Lord, kasi binigyan ka pa ng ganitong buwan. Susunod, wala na nag-chat. So, lalayo po yung ating mga kaibigan, no? Pero okay lang po yun, ano? Wala pong problema doon. No? Siding with the truth, also losing opportunities. May dumating na opportunity, ang ganda ng oportunidad na dumating sa buhay natin, but it will contradict to the will of God. Anong gagawin natin? Kapag sinunggaban natin at hindi ito align sa will ng Diyos, magkakasala tayo. Of course, i-decline natin.
So, let the opportunity na hindi natin makuha. Kaya marami po maitataya na sa atin. It's very costly if we are siding with the truth. No? Because heavenly love always embraces the truth, whatever it costs. Yun po ang tunay na pag-ibig ni Lord. Love speaks the truth. Proverbs 27 verse 5, better is open rebuke than hidden love. Meaning, it is showing of love by giving a constructive criticism rather than keeping quiet out of fear na takot tayo o nahihiya tayo maka-open tayo ng tao. Hindi po yun ang nais ng Diyos. It's better tell them the truth kahit sila ay masaktan. Kasi yun po ang magpapalaya sa atin yung katotohanan. Ano? But still, criticize them with love. No? Hindi yung talagang dapat-dapa na tinapaan mo pa. Hindi yun. No? Dapat criticize them with love. Ipaunawa natin that that is their own benefits. Amen? Because love, true love correct fault of person for his benefits, while silent affection bring destruction at the end. Kaya pag itinama po tayo mga kapatid, ay huwag tayong magalit. Tanggapin natin kung lalo na ito ay ikakabuti natin lahat. No? So, okay lang, i-correct mo ako. Kaya nga po, sinasabi ko palagi, kung mali yung sinasabi ko dito, i-correct nyo. No? So, yun po ang tunay na pag-ibig. Love, true love, accept corrections. Proverbs 19 verse 20, listen to advice and accept discipline, and at the end, you will be counted among the wise. Teachable heart that accept correction and counsel leads a lifelong wisdom. Kapag po handa tayong magpakorek sa bawat kamalian na gagawa natin, nadadagdagan yung kaalaman natin. Kasi alakala natin, tama yung ginagawa natin, mali na pala. Kasi walang nagkukorek. Pero kapag ikinorek, ito pala, hindi pala ito tama. At least, naitama natin yung mga mali natin. And it helps us to shape our character to make better decision-making aligned with God. Amen? Heavenly love is teachable, must be teachable. It must be humble. And the love of God never retaliates. Amen? Do not reject people who tell you the truth. Instead, show them love. God may be using them to grow your faith. Kapag may sinabi sa iyo, nakatotohanan naman, huwag kang magalit. Salamat kapatid. At least itinama mo ako. No? Ganun po kasi itatama tayo ng salita ng Diyos. At pasalamatan natin kapag ganun po yung mga kapatid natin. Dapat lalo nating i-treasure yung mga taong yun sa paligid natin. Huwag natin silang pagalitan. Bagkus, mahalin natin, ikip natin sila. No? Sana dumami ka pa. No? Pero, para po sa ating conclusion, may silang po yung message natin. Yung ating text, 1 Corinthians 13 verse 6, love does not delight in evil, but rejoice with the truth. True love always focus on Jesus Christ. Palagi po dapat si Kristo ang focus natin. For He is the perfect example of love. No? Jesus Christ never tolerates sin. He always delights with the truth. He rejoiced in obeying and fulfilling the task of God the Father. Jesus Christ until His death, no? Jesus showed His mercy and love to those people who hurt Him. Kaya nga sinabi ng Panginoon, Lord, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Hanggang sila yung nanakit sa Kanya, hanggang sa Kanyang kamatayan sa cross. Ipinakita pa rin ni Kristo ang Kanyang pag-ibig sa atin. No? Tayo rin po, kung ang Diyos ay nasa atin, kung si Kristo ay nasa atin, kaya rin natin gawin yun. Kaya natin magpatawad kahit na tayo ay nasaktan nila. Amen? Ang tunay na pag-ibig ng Diyos hindi po bulag. Ito ay malinaw na nakakakita upang piliin ang ating Panginoon. Sa panahon man ng ating pagsubok, sa panahon man ng ating kabigatan, o sa panahon ng ating kasaganaan, dapat si Lord palagi ang piliin natin. Huwag lang tuwing tayo ay masarap ang kalagayan, doon lang natin pipiliin si Lord. Hindi po. Dapat nandun palagi si Lord. Ano man ang sitwasyon natin, si Lord palagi ang iunahin natin. Kaya po mga kapatid, ang mensaheng ito ng ating Panginoon, the word search our heart. Magmuni-muni tayo. Ano bang pag-ibig ang nasa puso natin?
Pagkatapos nating marinig ang mensahe ng Diyos, suriin natin ang bawat puso natin. Anong pag-ibig ang ini-enjoy natin? Pag-ibig ba ito ng mundo? O ang pag-ibig ni Kristo? Na binayaran niya ng kanyang buhay. No? What the love really means to us. Ano ba talaga ang kahulugan ng pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa? Does your joy align with the heavenly love of Christ? Or is still aligned with the world? Ang mga magpapasaya ba at mga ginagawa natin ay naka-align sa katotohanan ng Diyos? The message is not just the description of love, but this is the mirror of Jesus Christ sa buhay ng bawat isa. How we celebrate the heavenly love of Christ. Paano ba natin ito i-celebrate? Katulad ba ng mundo na every year lang? Katulad ba ng mundo na every February lang? Dapat i-celebrate natin ang pag-ibig ng Diyos araw-araw. Baka bukas di na tayo magising. Do we still enjoy with someone failure? Natutuwa pa rin ba tayo kapag nasasaktan yung iba? Do we still compromise with them for the sake of kindness, for the sake of love? Natutuwa pa rin ba tayo? Andun pa rin ba tayo sa sitwasyon na yon? Kaya nga po binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong suriin ang ating mga sarili, ang ating mga puso. If there's anything in our heart that delight in what dishonor the Lord, this is the very moment na nangungusap ang Panginoon sa atin. This is the right time to surrender everything to God. Jesus Christ is waiting, mga kapatid. Nandiyan lang siya palagi. Alam naman ng Diyos na hindi tayo perfecto. Alam ni Lord na nagkakasala tayo. Ang gusto lang ni Lord, handa tayong humingi, tanggapin, magpakumbaba katulad ng ginawa niya. Because anything we do that displeases God, nag-grieve po, nalulungkot ang banal na espiritu, hindi siya makakilos, mga kapatid. Jesus did not celebrate when we are sinning. Instead, He died for us so that we become free from sin and gain our love back to Him. Kaya hindi siya nang hinayang na maipako sa krus. Dahil ang purpose niya, yung pag-ibig natin bumalik sa Kanya. Yun ang gusto ng Diyos. Huwag nating hayaan masayang yung ginawa ng ating Panginoon sa krus. Huwag nating hayaan masayang yung pag-ibig niya na ibinigay sa atin. Because of our fleshly desire. Ano man ang magpapasaya sa iyo ngayon, sa atin, if it is not aligned with the truth, panandalian lang po yan. Mawawala din yan. Pero, matakot tayo sa consequences. The message is encourage us to renew our mindset for us to enjoy the heavenly love of Christ. Kausapin natin ang Diyos kung may mga pagkakataon tayo. To purify our heart, to realign our will to the will of God. When our heart rejoices in truth, we reflect Jesus Christ to the world. May the Lord, with the heavenly love of Christ, transform our heart so that upon living in this place, hindi na po tayo katulad ng dati. The people will see us, Jesus Christ shining to all of us. Makita nila si Kristo sa atin. Nagliliwanag saan man tayo pumunta. Mapasama man tayo sa kanila. Lilitaw at lilitaw ang kabutihan ng Diyos. Sabi nga nung awit po kanina, O Diyos, ang nais ko, hanggang sa pagharap ko sa iyo, mamuhay ako sa pag-ibig mo. Mga kapatid, napakasarap po lumapit sa Panginoon. Hayaan mong baguhin tayo ng Diyos. Kung ano man ang nagawa natin sa ating Panginoon, handa po na tayong patawarin. Ibukas natin ang puso natin sa ating Panginoon. Kung may mga hindi tama tayong nagagawa, mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Katunayan nga doon, binigay niya yung buhay niya
So bakit tayo mahihiyang lumapit? Bakit tayo matatakot? Nandyan siya, gagabayan niya tayo. Upang sa pagharap natin, sama-sama tayong sasabihin sa kay Kristo, Lord, I enjoy your love. Lord, salamat sa pag-ibig mo. Sapagkat naramdaman ko, naranasan ko. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig na binigay mo. Maraming salamat sa buhay na ibinigay mo sa cross. Na bagamat hindi kami, Lord, karapat-dapat, Lord, hindi mo tinignan ang aming kahinaan, hindi mo tinignan ang aming karunihan. Bagkus, Lord, ang nais mo lang, bumalik kami sa iyo. Lord, narito